Nagsisimula ang pelikula sa Russia kung saan ang isang pamilya na may 3 miyembro ay nakaupo sa tabi ng ilog na nagsasaya. Ang bunsong si Sergei Alashkov ay ipinagmamalaki sa kanyang kuya at ina na nakaakyat siya sa tuktok ng isang puno, nang biglang may papalapit sa kanila na German fighter jet. Hiniling ng ina sa kanyang mga anak na magtago ng mabilis sa mga palumpong, ngunit sinabi ng 6 na taong gulang na bata na hindi siya natatakot at balak tirahin ng jet gamit ang kanyang tirador. Sa gulat ng lahat ay nagawa niyang matamaan ang jet dahilan para sumabog ito, pero nang lumingon siya ay wala na ang pamilya niya. Nagising si Sergei na natatakot mula sa kanyang panaginip kaya tinawag niya ang kanyang ina ngunit maya-maya lang ay may kumatok sa kanilang pinto. Sa pag-aakala na ito ang kanyang ina, siya ay tumakbo patungo dito ngunit isang kapitbahay na babae ang dumating na natatakot. Nagpapasalamat ito sa Diyos na nabubuhay pa siya, at ipinaalam sa kanya na ang kanyang ina at kapatid ay namatay na. Ang bata ay hindi maintindihan kung ano ang kanyang sinasabi, at nais na manatili sa bahay upang hintayin ang kanyang ina. Sinabi sa kanya ng babae na sinalakay sila ng mga Aleman at dapat na siyang tumakas. Maya-maya lang ay may mga kawal na lumapit sa kanilang bahay, pinalabas ng babae si Sergei sa bintana at nang susunod na siya ay binaril ito hanggang sa mamatay. Ang 6 na taong gulang ay nag-iisa na ngayon, walang pamilya at mga kaibigan. Habang tumatakbo si Sergei palayo sa bahay, nakita niya ang buong nayon na nasusunog sa likuran niya. Tinawag niya ang kanyang ina ngunit walang kabuluhan, kaya tumakbo na lang palayo doon. Pagkaraan ng ilang sandali ay napadpad siya sa gitna ng kakahuyan. Ang bata ay nagsimula muling tawagin ang kanyang ina upang puntahan at kunin na siya dahil siya ay nawawala. Nang gabing yun ay nananatili pa rin siya sa gubat. Kinaumagahan ay makikita natin siyang umiinom ng tubig mula sa isang ilog, nang mapansin niyang may papalapit na mga kalaban na sundalo. Dahil alam ni Sergei na sila ay mapanganib, mabilis siyang nagtago sa ilalim ng isang puno. Nagulat siya nang may lumapit na ahas, ngunit hindi siya nagsalita o kumilos dahil mas natatakot siya sa mga sundalo kaysa sa ahas. Ang mga sundalo ay kumain sa tabi ng ilog saka umalis, pagkatapos ay kinuha ni Sergei ang kanilang natirang pagkain at nilamon ito para sa gabi. Gayunpaman sa pagtatapos ng araw, ang maliit na bata ay pagod na dahil 2 araw na siyang walang maayos na pagkain at naglalakad na walang patutunguhan. Bumagsak siya habang nahihilo pero hindi siya tumigil sa paglalakad. Habang nasa daan ay nakakita siya ng mga ligaw na prutas at kinain ang mga ito, ngunit sa sandaling iyon ay isang pagsabog ang nangyari sa kanyang likuran na ikinagulat niya. Nahihilo ang bata, at nagsimulang magkaroon ng imahinasyon na may sumusunod sa kanya. Gayunpaman kahit nasa ganitong mga kondisyon, siya ay nanatiling matapang at sinabi sa tao na may dala siyang rifle at hindi natatakot. Napapikit siya ngunit nawala ng malay pagkaraan ng ilang sandali at habang siya ay natutulog, 2 sundalo ang lumapit sa kanya. Ang eksena ay lumipat sa base ng hukbo ng Russia kung saan hinihintay ni Commander Kuznetsov ang kanyang mga patrol na sundalo. Dumating sila kasama ang maliit na bata na sugatan at mahina. Nang sabihin ng mga sundalo na sila ay kakampi, ang maliit na bata ay kumalma at nagpakilala. Nagtawanan ng mga sundalo nang makipagkamayang bata sa commander, na nagmumungkahi na magpakilala rin siya. Ang mga sundalo ay nakaramdam ng pagmamahal sa maliit na bata, at dinala siya sa paligid. Pinainom nila siya ng tubig at pinakain. Kahit na ang matigas na commander ay inaalagaan ng bata. Isang nurse na nagngangalang Katya ang naglinis ng mga sugat ni Sergei, at nabighani rin sa kanyang personalidad. Hiniling ng bata sa kanya na gumuhit ng tangke sa kanyang mga sugat, dahil gusto rin niyang maging sundalo kapag siya ay lumaki. Kahit na ang mga nasugatan na sundalo ay nakikipag-usap sa bata, at gumagaan ang kanilang pakiramdam. Si Sergei ay nabighani sa baril ng commander at sa kanyang pangkat. Sinasagot din nito ang lahat ng tanong ng batang lalaki at hinayaan siyang maglaro gamit ang kanyang baril pagkatapos tanggalin ang mga bala. Ipinakita sa kanya ni Sergei ang tangke na iginuhit sa kanyang tiyan, at ipinagmamalaki ang pagiging isang sundalo. Sa paglipas ng mga araw ay mabilis na gumaling ang bata, hiniling ng nurse na si Katya sa komandante na hayaan ang bata na manatili sa kanilang base. Ngunit hindi siya sumang-ayon, na sinasabing hindi ito magiging ligtas, gusto niyang ipadala si Sergei sa isang bahay ampunan. Ginugol ng mga sundalo ang lahat ng kanilang libreng oras kasama si Sergei, siya ay binibisita ng marami sa buong araw. Dinadalhan nila siya ng pagkain na ibinigay ng kanilang mga pamilya mula sa malayo, at hinahayaan pa siyang maglaro ng kanilang mga binocular.
Isang araw ay pumunta ang isang sundalo sa komandante para hilingin sa kanya na hayaan ang bata na manatili sa kampo. Ang mga sundalo ay nagkaroon na ng koneksyon sa bata, na iniisip siya bilang kanilang pamilya. Ang kanyang presensya ay nagpapagaan sa kanilang dibdib mula sa bigat ng digmaan. Gayunpaman, ang komandante ay naninindigan na ipapadala ang bata sa bahay ampunan para sa kanyang sariling kaligtasan. Nang sumunod na araw, sumalakay ang mga kaaway at maraming sundalo ang nasaktan. Isang sasakyan ang dumating para sunduin si Sergey at dalhin siya sa ampunan, kaya ibinalita ito ng commander sa bata at binigyan siya ng isang kahoy na baril bilang regalo. Ang bata naman ay niyakap siya, na sinasabing natatakot siya para sa kaligtasan ng commander. Naantig ang commander sa kanyang yakap, na nagpabago sa kanyang isip kaya hiniling niya kay Sergey na manatili kasama ng mga sundalo bilang kanyang anak. Nang gabing yun, ang mga sundalo ay naghahanap ng maliliit na damit ng sundalo para sa batang lalaki, sobra silang nasisiyahan na mananatili si Sergey sa kanila. Pinuntahan ng commander si Sergey at binigay sa kanya ang mga damit. Isinuot niya ang mga ito at tumakbo na tila isang tunay na sundalo, at ang iba ay nagsimula siyang tawagin bilang maliit na batang sundalo. Habang tumatakbo ang bata ay naglunsad ng pag-atake ang mga German sa kampo, kaya mabilis na dinala ng mga sundalo si Sergey sa isang ligtas na lugar at nakipaglaban. Mabilis din na dumarami ang bilang ng mga nasusugatan na sundalo. Nais ni Sergey na gawing kapaki-pakinabang ang kanyang sarili, kaya nagdadala siya ng tubig sa mga nauuhaw na sundalo. Pinabasa ng isa sa sundalo ang isang sulat na ipinadala ng kanyang pamilya dahil may benda siya sa mata. Gustong tumulong ng batang lalaki ngunit hindi siya marunong magbasa. Kinuha niya ang sulat at nagsimulang magpanggap na binabasa niya ang sulat, at gumawa ng kwento na sinasabing ligtas na ang baka ng sundalo. Nang sinabi ng sundalo na wala siyang baka, sinabihan siya ng iba na sumabay na lang sa kwento saka tumawa. Binasa din niya ang mga liham ng iba sa parehong paraan at pinapasaya sila. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Katya at ang commander na nag-uusap. Ang dalawa ay tila may gusto sa isa't isa ngunit hindi nila masabi ang kanilang nararamdaman. Nang maglaon, sinabi ni Sergey sa commander na siya ay nasa maayos na kalagayan sa kampo at kilalanin siya bilang isa sa kanyang mga sundalo. Gayunpaman, nakita ng bata ang isa sa istasyon ng sundalo na nasira mula sa pag-atake, at tinuruan siya ng commander na tanggalin ang kanyang sombrero bilang paggalang sa namatay na sundalo. Kinabukasan, hiniling niya na bigyan siya ng misyon ng commander at binigyan siya ng gawain na ipamahagi ang mga sulat sa mga sundalo. Natapos niya ng mahusay ang kanyang gawain at sumayaw pa ang mga sundalo para sa kanya. Kinabukasan, medyo napalayo si Sergey sa kampo dala ang kanyang binocular. Habang nilalaro niya ito ay nakita niya ang paa ng isang tao na gumagalaw mula sa loob ng dayami, kaya nagmamadali siyang bumalik sa kampo at sinabi sa mga sundalo ang tungkol sa kanyang natuklasan. Ang mga sundalo ay may pag-aalinlangan, ngunit sumama pa rin sa bata. Pagdating nila malapit sa dayami, naalerto sila nang makita ang dalawang espiyang Aleman na nagtatago sa ilalim. Ang mga espiya ay inaresto, at ang bata ay pinuri dahil sa kanyang katalinuhan. Nang gabing yun, ipinakita ng komandante kay Sergey ang mga legal na papeles para sa kanyang pag-ampun, siya na ngayon ang opisyal na ama ng bata. Alam ni Sergey ang damdamin ng komandante para kay Katya, kaya't upang mabayaran ang kanyang kabaitan, tinawag niya ito upang magtapat sa kanya. Ngunit nakita ng dalawa na siya ay nakikipag-usap sa ibang lalaki, at mali na ipinapalagay na interesado ito sa iba. Ang kampo ay inatake muli ng mga Aleman at sa pagkakataong ito ay tinutulungan ni Sergey ang mga sundalo ng buong lakas, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bala sa mga sundalo na nasa harap. Ngunit inutusan siya ng mga sundalo doon na bumalik dahil masyadong mapanganib sa labas. Pagdating niya sa kampo, nakita niya ang commander at ang iba pa na kinakabahan dahil nawala ang koneksyon ng telepono sa koronel. Isang sundalo ang ipinadala upang ayusin ang mga sirang wire, sinundan ni Sergey ang sundalo at nakitang nasugatan siya ng malubha. Tinanong niya ang naghihingalo na sundalo kung paano niya maaayos ang mga wire, at siya mismo ang gumawa nito. Bumalik ang koneksyon at mas maraming sundalo ang nakausap, ang 6 na taong gulang ay iniligtas ang buhay ng lahat. Maya-maya ay makikita natin ang commander at si Katya na nag-uusap sa tabi ng ilog, sa wakas ay ipinagtapat ng commander ang kanyang pagmamahal sa kanya at hiniling sa kanya na maging ina ni Sergey. Sobrang saya ni Katya, ngunit bago siya makapagsalita ng anuman, isang sundalo ang lumapit sa kanila at nagbigay ng sulat sa commander na nagsasabing sila ay ipinadala mula sa kampo.
Kinabukasan, umalis ang lahat ng mga sundalo patungo sa kanilang bagong kampo kasama si Sergey. Gayunpaman sa kanilang paglalakbay, napadaan sila sa isang minefield na nagpasabog sa ilan sa kanilang mga sasakyan. Nasaktan ang commander habang namatay sa pagsabog ang sundalo na kaibigan ni Sergey, kaya umiyak siya at niyakap ang commander. Dinala nila ang mga nasugatan at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay papunta sa kanilang bagong kampo. Pagdating nila sa kabilang kampo ay nakita nila ang pinuno ng commander, ang general. Humanga rin siya sa ambisyon ng bata, at binabati ang commander sa pagkakaroon ng matalinong anak. Kinabukasan, ang kanilang dibisyon ay ginawaran ng banner ng gwardya at gayon din ang bata. Nangako siyang ililigtas ang kanyang bansa nang ibinigay na sa kanya ng general ang kanyang pin. Isang gabi, ang kanilang kampo ay malupit na inatake at ang komandante ay nakulong sa ilalim ng mga guho. Umiiyak si Sergey para sa kanyang ama at sinubukan siyang iligtas, tinawag niya ang iba pang mga sundalo na sa wakas ay natulungan ang commander. Sa sumunod na araw, lumapit si Sergey sa sugatang commander, nasaktan ang kanyang mga kamay habang sinusubukan na iligtas ang komandante. Ang bata ay hindi mahihiwalay sa koponan dahil bahagi na siya nito, wala siyang pamilya maliban sa kanila, at sasama siya saan man sila magpunta sa digmaan. Natapos ang pelikula nang makitang lumilipat ang koponan sa ibang kampo. Isang boses sa background ang nagsasalaysay na nakibahagi pa si Sergey sa labanan sa Stalingrad, at nakarating sa Poland kasama ang mga sundalo. Siya ay kasalukuyang kilala bilang pinakabatang sundalo sa buong mundo, at ang maalamat na kwento ng kanyang katapangan ay kumalat na ngayon sa buong mundo. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!